bakit nagiging worse ang narcissistic partner mo habang tumatagal? Marami sa inyo ang paniniwala o ang kanilang mindset ay magbabago pa ang kanilang asawa na narcissistic. After nilang malaman na narcissistic ang asawa nila, nakitaan nila ng mga traits, ng mga patterns, ng mga ugali ng narcissist, then they concluded, based sa kanilang observation na narcissistic nga, and they felt that magbabago yung kanilang partner, yung kanilang mister, ang kanilang misis, ang kanilang jowa o live-in partner. But unfortunately, this is not applicable in this situation. It will get worse. So, let's analyze bakit magiging mas malala ito. So, ang mangyayari kasi dito, magiging comfortable, no? Magiging more comfortable na ang iyong asawa o ang iyong jowa na ipakita ang kanyang tunay na kulay, ang kanyang true self. Why? It's because ikaw ay kanyang manipulated na, kontrolado ka niya, napapagalaw ka na niya sa kanyang mga palad. So, para ka ng puppet. So, pag nakita niya na yun, i-take off na o the mask comes off completely over time. So, yun yung nakakatakot nun. So, pasama na ng pasama ito. So, talagang todo bigay na ang pagpapakita niya ng tunay niyang kulay, tunay niyang ugali. Why? Because at the beginning, syempre, if-fake ka niyan, no, pepekein ka, kunwari mabait, kunyari mapagmahal, kunyari maasikaso, responsable, pero hindi yun totoo. Yun ay palabas laang. Ang worst nga nito is, ayan na nga, nagpapakita na ng unti-unti ng kanyang tunay na kulay, lalo na kung kayo kinasal na. Another one, lagi kang tinetest, no? Tinetest yung boundaries mo. A good example is, halimbawa, nagkameron siya ng kabit. Tinolerate mo yung kabit. Susunod, aanakan yung kabit. Naanakan yung kabit, sabi niya, pwede bang tumira dito yung anak namin? Pinatira mo, no? Kinupkup mo. Mabali-balitaan mo after 2 years or 3 years, meron na naman pala silang anak. At gusto na naman palang ipakup-kup sa'yo. And mabalitaan mo after, let's say, isang dekada or after 7 years or so, may bago na palang kabit at naanakan uli. So, nangyayari yan because inaalaw mo. So, ito ay palala ng palala. Hindi ito yung sasabihin natin na mayroong pagbabago. No, mayroong yung introspection ang isang narcissistic partner. So, walang ganon. Another one, hindi na sila natatakot na mawala ka. Hindi na sila natatakot na ikaw iaalis o lalayas o iiwan mo siya. Why? Kasi nga, manipulated ka na. Napapaniwala ka na hindi ka dapat umalis. Ginigil trip ka, sinasabi na obligasyon mo na alagaan ng mga bata, marami tayong anak. Usually, ginagamit ang anak na bala eh. Bullets yung mga bata eh. So, syempre, hindi ka na aalis, makukonsensya ka eh na kawawa naman itong mga batang to, magkakameron ng broken family. No, ganto, ganyan. So, yun ang mangyayari doon. So, hindi ka nasusuyuin, they stop trying to treat you right. Wala nang panunuyo dito. Kasi, hindi ka na makakaalis eh. Takot ka eh. Alam niya eh. So, ramdam niya yung takot mo na umalis. Another one, eto no, they need more control. No, laging ganun. Why? Kasi ego boost to. So, para ma-feed ang kanilang ego, matakaw ang ego ng narcissist. Ang ego ng narcissist lagi gusto ay nabuboost. At nabuboost yan sa pamamagitan ng pagmamanipulate or pagkontrol or pagpapaikot at panglilin lang sa kanyang asawa. So, more control, more power, yun yung nagbibigay sa kanila ng gana or motivation. More supply, kung mayaman ka, so tuloy ang pagbibigay mo ng pera, ng mga luxury items, ng mga mamahaling sasakyan, etc. etc. So, but the thing here is it's never enough for them. Hindi sila makukontento dito. So, yun yung sinasabi natin, powers na ng powers ang pangyayari ito. Another one, ang mga narcissistic partner ay madaling maboard. No, lalo na kung stable na sila. Halimbawa, maganda yung negosyo nyo, malaki yung kinikita ninyo, kayo ay maigin ang buhay, naboboard sila sa ganon. Gusto nila yung may excitement. So, maglalagay ngayon sila ng excitement. Gusto nila ng chaos, ng drama, at ng pain. So, gagawin ay magdadagdag siya ng problema. Magkikreate siya ng problema or magdadagdag siya ng problema kasi naboboard siya eh. Walang chaos, walang drama eh. So, ang mangyayari niyan, pwedeng yung inyong katulong buntisan niya
pupwedeng yung kanyang kasosyo sa negosyo o yung kumare mo ay kanyang ligawan o buntisan. O kaya kung babae siya, pupwedeng yung kanyang business partner ay kanyang gawing karelasyon at na magkameron sila ng affair. So on and so forth. So ganyan ang mangyayari dyan. Kasi nga, chaotic to eh. No? You know, chaotic ang relationship pagka ganito. So nakaka-stress talaga yung ganitong sitwasyon. So, kailangan pag-isipan nyo mabuti kung mag stay pa kayo dyan sa relationship na yan. Because it will destroy your mental health in the long run. And if you are really stressed and kailangan mo pa makisama sa asawa mo, hindi mo mahiwalayan na narcissistic, you can take Dr. Daily Ashwagandha plus Magnesium. Ashwagandha, an adaptogen para matulungan mapababa yung iyong stress hormone, para sa calmness ng iyong mind, and meron na yung magnesium para makatulong sa muscle relaxation mo, para masarap ang tulog mo sa gabi, even though may pinagdaraanan ka. This is only twice a day. This is very affordable. This is FDA verified. Kaya safe na safe. So, as a summary, no, they don't change. They only intensify. Meaning to say, walang pagbabagong mangyayari dito. Palala na lang talaga ito ng palala. So, this will be a cycle. So, it will only get worse, not better. So, see you in my next content. Maglalagay na lang ako ng yellow basket dyan para ma-check out nyo itong Dr. Daily Ashwagandha plus Magnesium. Bye for now.